Hello, magandang gabi sa ating lahat. I'm busy doing some projects na gagamitin naman natin sa ating community. And isa ito, no? Papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Okay? I have here a strike planner. So, parang ganito lang yan. Gagawa tayo ng trading plan. Yan. Halimbawa, ang capital natin, let's say 500,000. Yan, lagay mo lang dyan, 500,000 or whatever amount you want. Ayun. So, meron na tayo ditong initial. Yan, wala pa mga laman, no? So, gagawin natin, gagawa tayo ng trading plan. For example, ang plano natin is to buy Ayala Land, which is a property stock. Ang gagamitin nating VAR usually is 1. Pwede tayo maglagay dyan ng 1.25, 1.5. Depende sa inyo, no? Ang ibig sabihin ng 1 na VAR is kapag tinamaan yung cut loss mo, 1% ng portfolio allocation may mawawala. So, let's plan a trade. For example, ang entry natin dito is 16.50. Yan, we can plan 3 tranches. Meron tayong 2 tranches dito or 3 tranches. Ayan. So, in this case, gawin natin 3 tranches, no? 15, 30, 20, which is my usual strategy. So, halimbawa, ang next nating entry is 15.50. Then, ang entry natin, number 3 is 15.20. So, ito yung mga entries natin, no? Saan yung cut niyan? O, depende sa inyo. Tingnan nyo sa chart. Halimbawa, ang gusto nyong cut nito is around 14.20. Napansin nyo tong number of shares kusa siyang nag-entry. Burahin natin Ayan, burahin ko to ulit. Okay. So, nakakompute kasi yan sa kung ano yung VAR nyo. So, depende kung saan yung cut loss nyo. Pwede ring dalawang tranches. Yan, dalawa na lang nilagay ko, no? Usually, yan naman yung strategy natin to cut twice. So, halimbawa, ang ating cut loss is around 14.90. Then, yung pangalawa is 14.50. So, yung total loss natin, mapapansin nyo, ayan, no? Ito, is 8.41. Ang possible loss natin is yan. Okay? Pero, ang VAR natin is mawawala pa rin dyan sa portfolio natin kapag tinamaan itong mga cut loss na yan is 1% pa rin. Okay? Paano yun nangyari? Kasi ang ating allocation size ay ito lang. 11 lang yung computed niya. Ayan. So, nakita nyo nag-entry siya ng kusa ng 3,700 shares. So, hindi nyo naisipin kung ilang shares yung bibilin nyo. Pwede nyo i-adjust yung VAR. Like for example, 0.5%. O, ito lang yung number of shares na bibilin mo. Kung gusto mo namang lakihan yung iyong risk like 1.50, ayan, o ito yung number of shares niya. So, nag-a-adjust yung number of size depende sa VAR na nilagay mo. So, ayun. Sa target price, halimbawa, target price natin is 20.20. Dito natin makikita kung ilan yung risk reward. So, ang risk reward na lumalabas dito is 3:1. Ayan. So, this is a strike planner, no? Marami akong ginawang ganito. Yan, multiple yan. Pwede kang gumawa ng another entry and naka-allocate yan mamaya, no? Kung halimbawa kung ilan yung nasa sector na ganito. Ayan, like for example, gusto mag-LTG, which is ayun, no, holdings. Tapos ang bar natin dito is yun pa rin, no? Entry price natin is 14.50. Then ang cut loss natin, for example lang is 13. Medyo malaki, 10.96%. Makikita nyo yung shares. Hindi siya nagbigay ng masyadong malaking number of shares. Ito yung possible nating loss na mawala, no? Sa ating profit, which is 1% pa rin ng initial capital natin. So, for example, target price is 16. So, 0.87. So, hindi maganda itong ating risk-reward ratio, no? So, i-adjust natin yung ating cut or yung ating entry. Depende. Pero makikita nyo dito na ganito na siya yung itsura niya sa ating portfolio. Ayan. So, marami akong ginawang ganito. Ayan. Meron tayong advance niyan. Merong incorporated yung RBUF. Ang purpose nito para hindi na kayo nalilito kung ilan ba, gaano ba kalaki yung ilalagay ko na allocation sa aking portfolio. Yan, risk or rather VAR based allocation. Ito pa rin yun, yung number of position size mo is ito pa rin yung pinaka-maximum limit, no? Pero ang nagbibigay talaga ng limit is the VAR. Ayun, ano pa, ito, yan, mga sample ng mga ginagawa kong project. Ito yun, yung advance niya, no? Ayan, may mga ganitong
graphs, may mga adjustments sa performance, and also a dividend portfolio. Ayun. Tapos may mga projections kung magkano yung kikitain niya in the next like ito, hanggang sa retirement or kung hanggang sa kailan mo gusto, no? Ayan, na-project siya. Okay? So, abangan nyo ito kasi ilalabas ko ito sa ating community. Sa ngayon, busy lang mga kapatid. Don't force a trade. Di tayo nagmamadali, no? Mas maganda mag-aral ngayon at ang bubuhay natin, mas maganda is yung ating mga dividend portfolios, mga investment portfolios kasi kailangan binibuild natin siya pagbagsak yung market. Okay? Yun lang and God bless. Ingat po kayo dyan.